All right, well, get your Bibles. Let's open them to the book of Matthew. Matthew chapter number 14. Matthew chapter 14. Natapos natin yung mysteries of the parable kingdom in Matthew 13. At kung nagtataka ka kung bakit napakaraming mga churches, pero halos ignorante ang maraming mga churches patungkol sa Panginoon, ito ay dahil sa description ng kapanahunan natin habang absent ang hari. And so during the absence of the king, Matthew 13 describes what we can expect as far as the spiritual climate of our day and age. Now, Matthew chapter 14, we go forward now in more opposition to the Lord Jesus Christ. And Jesus switches his ministry experience, and he focuses on his disciples. And he'll be teaching his disciples some very important biblical truth that will carry them for the rest of his tenure as the teacher, preacher, the healer, and the church planter. He will die, he will resurrect, he will ascend, he will leave them, and they will be responsible to perpetuate the biblical truth that Jesus is leaving with them. So, we notice here in chapter 14 an account of the martyrdom of John the Baptist. So, the first martyr in the New Testament is not Stephen. So yan ang common teaching by evangelical and even fundamental churches. They say Stephen is the first martyr. No, he's not. He's the third. Okay, so yung unang martyr ng New Testament is John the Baptist. The second is Jesus. And napako siya sa krus. And third is Stephen. So he was stoned. So anyway, Matthew chapter 14, we're going to look at verses number 1 hanggang 13, yung unang part ng 13. So let me invite you to look at Matthew chapter 14, verse number 1. Follow along as I read. The Bible says, "At that time, Herod the Tetrarch, heard of the fame of Jesus, and said unto his servants, This is John the Baptist. He is risen from the dead. Therefore mighty works do show forth themselves in him. For Herod hath laid hold on John, and bound him, and put him in prison, for Herodias' sake, his brother Philip's wife. For John said unto him, It is not lawful for thee to have her. And he would have put him to death. He would have put him to death. He feared the multitude, because they counted him as a prophet." Verse 6, "But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them and pleased Herod. And whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. And she, being before instructed of her mother, said, Give me here John the Baptist's head and a charger. And the king was sorry, nevertheless, for the oath's sake, and them that which sat with him at meat, he commanded it to be given to her. And he sent and beheaded John in the prison. And his head was brought in a charger and given to the damsel, and she brought it to her mother. And his disciples came and took up the body and buried it, and went and told Jesus." Verse 13, yung unang part nito. "When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart." Let's pray and ask God to bless his word. Father in heaven, we thank you, Lord, for the opportunity we have to be in church. We thank you for the Word of God. I pray that as we look at the Scriptures today, that you would encourage our hearts. Speak to us, Lord, that we may become better disciples of the Lord Jesus Christ. I pray for those who don't know Jesus as Savior, maybe today they would understand the truth of the Scriptures, they would repent, believe, and receive Jesus as Savior before it's too late. We ask that you bless us, Lord. Thank you for everyone here. In Jesus' name, amen and amen. All right, so Matthew chapter 14, the Lord Jesus presented himself as the Messiah King, but he was rejected. So, reject siya ng Nazareth,
Na-reject siya ng mga Galileans. Na-reject siya ng iba't ibang mga cities ng Galilee. The nation of Israel rejected their king. And so, hindi naman ibig sabihin lahat nag-reject sa kanya. Marami rin ang tumanggap sa kanya. Marami rin ang nabaptize niya. Marami rin ang sumali sa kanya mga churches. And so, Jesus' ministry is successful. Not in establishing the kingdom in Jerusalem yet, but in presenting the opportunity for the kingdom and the rejection of it, and moving forward in the plan of God. So he's making his way to the cross. And so this is another chapter here that propels us to the cross. Because they rejected Jesus, Jesus rejected them. So, tingnan mo yung mga Herodians, yung mga Hasmoneans, lahat ng mga tao na nag-reject sa kanya, rineject din niya sila. So he'll be involved now in focusing on his disciples that he's going to leave behind, focusing on his churches that he had established and started. And he will also be rejecting unbelievers. So magiging intense ngayon yung division between the Pharisees and the Sadducees, the scribes, and Jesus Christ, the religious leaders. Now, sa first 12 verses ng chapter 14, dito natin makikita dalawang bagay. Number one, I want you to see Herod's ignorance concerning the Lord Jesus Christ and John the Baptist. So may pagka-ignorante si Herod. Kasi akala ni Herod, nag-resurrect si John the Baptist kasi pinapatay niya si John the Baptist. He was responsible for John the Baptist's death. And sinalaysay naman ni Matthew dito yung pangyayari ng kamatayan ni John the Baptist. So tingnan mo ang sabi ng verse number 1. At that time, that's a significant change in the story of Matthew. He now focuses on Herod. And here, Herod mistakes. Nagkamali. Akala niya si John the Baptist bumalik. So parang hindi siya nagbigay pansin sa Panginoong Jesucristo. If you read the Bible, you know that John the Baptist came preaching and teaching before Jesus did. And God used John the Baptist to baptize Jesus. And when Jesus was baptized, he commenced his public ministry alongside John's ministry. John started the Baptist movement. Jesus started the Baptist church. Okay? So he must increase, but John the Baptist says, I must decrease. And so, nung nabaptize na ni John the Baptist si Jesus, meron ng paghuhugutan si Jesus Christ ng mga disipulo na nabaptize na pwede siyang mag-form ng church. And in fact, that's the very first churches you see in the obscure years of the first early ministry of Christ. He ministered in Judea before he ministered in Galilee. Well, what was he doing in Judea? He assembled baptized disciples who prepared for him those baptized disciples. John the Baptist, he was to prepare a people for the Lord. So, prepare niya yung mga disciples. Kaya nung sinabi ni John the Baptist, Behold the Lamb of God. Ayan yung Lamb of God. Siya yung Son of God na inaasahan natin. Sundan niyo siya. Yon, iniwan si John the Baptist ng mga disciples niya. Naging disciples sila ni Jesus Christ. At yun ang tama. That is correct. God did not authorize a Baptist movement. He authorized a Baptist church. Ngayon, sa kapanahonan natin ngayon, may Baptist movement tayo. Wala namang masama doon, maliban lang kung sa isip ng tao, mas mataas ang movement kesa sa church. Okay? We're not interested in forming a Baptist movement. Okay? We are given the task of starting churches, planting churches. Either you establish a church or you edify the church that you're in. That's the plan of God for His people. But Herod had no concept of Jesus. Obviously, hindi niya alam kung sino itong Jesus na ito kasi pinagkamalan niyang John the Baptist.
Pangalawa, nakonsensya si Herod. Kasi alam niya, mali yung ginawa niya. Herod's conscience bothered him that he killed John the Baptist for a drunken, outrageous party to satisfy his flesh and to satisfy his friends and his lust. And so he got rid of John the Baptist, and now his conscience is tormenting him, and he assumed that Jesus is John the Baptist. Well, of course, that's not right. That's not exactly right, although Jesus and John had a very close relationship. They're very intertwined. In fact, dahil hindi natupad ni John the Baptist yung prophecy of Elijah, mapofulfill ni Jesus Christ yung prophecy of Elijah. Both of them, pinagkamalan silang, sino yung Elijah sa kanila? Dapat si John the Baptist yon. Kaya lang, pinugutan niya yung ulo ni John the Baptist. So ngayon, ang magfulfill ng prophecy coming in the spirit of Elijah is Jesus Christ. And so, so this is Herod's mistake. And both of them, Jesus and John the Baptist, they both had a miraculous birth. Naalala nyo, sino yung nanay ni John the Baptist? Elizabeth. Paano siya nagkaroon ng baby sa sinapupunan niya? She was an elderly woman. But God miraculously used her and the Lord gave them a baby. What about Jesus? Who's his earthly mother? Who's his mother? Mary. She was a virgin. Okay, so even though she did not know a man physically, she gave birth to the Messiah by the miraculous power of the Holy Ghost. So both had a miraculous birth. Both had a spirit-filled ministry. So si John the Baptist nagpipreach, nagtiteach in the power of the Holy Spirit of God. Mula pa lang sa sinapupunan, he was filled with the Spirit. And what about Jesus Christ? The Father gave him the Spirit, sabi ng Bible, without measure. Talagang puspos sa Holy Spirit si Jesus Christ. And so he was able to do the miracles and all that through the power of the Holy Spirit of God. Both of them were Spirit-filled. Both of them had a miraculous birth. Both of them died violent death. So John the Baptist got his head cut off. Jesus Christ was crucified. And in fact, nung pinugutan yung ulo ni John the Baptist, signal yon para kay Jesus Christ na yung kanyang kamatayan ay parating na rin. So Jesus knew that the cross was coming to closer and closer. And when John the Baptist's head was cut off, it signaled Jesus that his ministry is shifting from healing, preaching, teaching, church planting to dying on the cross. And he had to prepare for that. And so, do you know the wickedness of the Herodian family? All right? So, part ng dahilan kung bakit tayo nag-church ay para pag-aaralan ng Bible. And so sa pag-aaral natin ng Bible, dapat maging familiar tayo sa mga pamilya ng Bible, ng New Testament. Isa dito yung Hasmonean. Ayan. Let's try this one here. Hasmonean. Family. Alam mo kung sino nang galing dyan? Magkakapatid yan. Pharisees and Sadducees. Pharisees naniniwala sa resurrection. Sadducees, no resurrection. Pero sila ang religious leader. Itong pamilyang ito ang religious leader ng mga Hudyo ng kapanahunan ng Roma. And so, tinanggihan sila ng kapangyarihang Roma politikal. Pero kinilala sila na maging mamuno sa mga Hudyo sa religious. Okay? So yung Roma na sumasakop sa Israel, pinayagan nila si Herod. Herod the Great. Hindi siya Hudyo. Sila Hudyo. Ito hindi Hudyo. He is Edomian. Ibig sabihin, yung lahi niya, Edomite.
Okay? Naalala ninyo si Edom? Saan ang galing si Edom? Kay Iso. Sino yung kapatid ni Iso? Jacob. Jews. Okay? So, Jewish. So, ito, hindi naman siya Jewish, pero may connection naman sila. Now, Herod the Great, he was the king, hindi siya king. He was the ruler sa buong Israel nung kapanahunan ng pagkasilang ni Jesus Christ. Siya, yung pinuntahan ng three. Three kings. So boring. Hindi naman kings yun. Siya ang pinuntahan ng mga wise men para sabihin, nasaan yung hari ng mga Hudyo? Sabi naman ni King Herod, ako ang hari ng Hudyo. Who are you talking about? No, we saw his star. So 2 years ago, nakita nila yung star. 2 years old na yung si baby Jesus. Hindi na baby, is 2 years old. Toddler na siya noon. 2 years old, no? So, siya ang nagpatay ng mga 2-year-old na boys pababa. Kaya umalis si Joseph, tsaka si Mary, tsaka si Jesus. Pumunta sila sa Egypt. So itong si Herod na ito, nagbigay siya ng anak, mga anak ni Herod. Okay, so merong Herod Archelaus, merong Herod Antipas, merong Herod Aristobulus, merong Herod Philip II, merong Herod Philip I, okay, so ito yung mga anak niya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 boys na alam natin sa Bible. Marami pa siyang mga anak bukod dito. Pero hindi sila significant sa New Testament. Ito yung mga significant sa New Testament. So nung namatay si Herod the Great, umuwi si Joseph mula Egypt. Babalik sana siya sa Galilee. Kaya lang, sa Galilee, ang namuno ay si Herod, ito yun, Archelaus. Si Herod Archelaus namuno sa Galilee. Okay, so ito ang Israel. Ayan ang map ng Israel. So, ayan. There's the Lake of Galilee, Dead Sea, Mediterranean. Oh, alam niyo yung pwesto ng Judea, Samaria, Galilee. Itong si King Herod the Great, siya ang namuno sa lahat. Nung namatay siya, nagkahiwa-hiwalay yung lupa ng Israel. Iba-iba ang namuno ng mga Herod dito. So itong Herod Archelaus, namuno siya dito sa Judea. Kaya nung bumalik si Joseph mula Egypt, sabi niya, ayaw ko kay Archelaus, ang pangit niyang leader. Dito na lang tayo tumira sa Galilee. Umuwi siya sa Nazareth in Galilee. Ang namuno dito sa Galilee ay yung si Herod Antipas. Siya yung magiging Herod na haharap kay Jesus Christ, nahahatol kay Jesus Christ. Natatandaan niyo si Pontius Pilate? Hindi siya Herodian. Iba siyang namumuno galing sa Roma. Okay? Ihaharap ni Herod si Jesus kay Herod Antipas para siya na lang magpapako kay Jesus, wag ako, kay ayaw ko. Kasi alam ko, inosenteng tao yan. At bukod yan, Hudyo siya, ikaw rin, kayong namumuno sa mga Hudyo, kayo na, criminal mo yan. I-prosecute mo yung criminal mo. Sabi naman ni Antipas, wala akong magagawa dito. Ibabalik kita kay Pontius Pilate. So, papalit-palit sila kay Jesus Christ. Anyway, so he was in charge of Galilee. So, tapos, ito namang si Aristobulus, pinatay ng kanyang tatay. Pinatay ni King Herod the Great si Aristobulus. Kasi, natakot yung tatay, baka kunin daw yung loklokan niya ng kanyang anak, kaya pinapatay niya yung kanyang sariling anak. You see the wickedness of the Herodian family. This is a very wicked family. Pero, hindi siya napatay na
before na nagkaroon siya ng dalawang anak. He had 2 children. Yung isa, Herod Antipas. Sorry. No, not Herod Antipas. Agrippa. Herod Agrippa. The first. At saka meron siyang anak na babae, Herodias. Herodias. So, meron siyang boy, meron siyang girl before na pinatay siya ng sarili niyang tatay. Itong Herodias na ito, pinakasalan niya yung kanyang uncle na si Philip I. Biro mo, ipapangasawa mo yung kamag-anak mo. That's incest. Incestuous relationship. Okay? Tapos, nagkaroon sila ng anak, si Salome. Ang pangalan niya. Pagkatapos, iniwan ni Herodias yung kanyang asawa, si Philip. At pinakasalan niya, iniwan ni Herodias si Philip, pinakasalan niya si Antipas. So there's divorce, there's incest, divorce, there's murder. At ito yung Antipas na Herod na ito, na sumayaw si Salome, na nagustuhan niya yung sayaw ni Salome. At kaya sinabi niya, anak, sabi ng hari, humingi ka raw ng kahit ano, ibibigay niya sa'yo. Itong piste na itong Baptist preacher na ito, na nag-preach sa amin, kasi sinabi niya dun sa asawa ko, yung ginagawa ninyo, adultery. Labag yan sa batas, sabi ni John the Baptist. Look over notice what it says here. Verse number 4, Matthew chapter 14, verse 4. And for John said unto him, this is Herod Antipas, John said unto Herod Antipas, yung kapatid niya, si Philip. Ayan Philip I. John said unto him, it is not lawful for thee to have her. It is not lawful for thee to have her. Hindi mo pwedeng pakasalan niya si Herodias. Bakit? Asawa na siya ng iba. So their relationship is adulterous. Question. Lawful. Sabi ni John, it is not lawful. Tanong, kaninong law ang pinag-uusapan ni John the Baptist? What? Ba't ang hina ninyo? Parang bumubulong kayo. Anong law ang sinasabi ni John the Baptist? Herod, ikaw, it is not lawful. Anong law ang pinag-uusapan ni John? Law of Moses. Mosaic law. Hindi pwede yan sa batas ni Moses. Hindi yan pwede sa batas ng Diyos. So, anong alam ni Herod Antipas sa batas ng Diyos? Wala. Pero accountable pa ba si Herod Antipas sa batas ng Diyos? Absolutely. Kaya ito sasabihin ko sa inyo, huwag kayong matakot na magsabi ng salita ng Diyos sa mga kaibigan kahit na hindi sila saved. So ang isip natin, hindi naman kasi sila saved, kaya hindi ko na lang sasabihin ito kasi hindi nila maunawa, kasi hindi naman sila saved. Hindi yan ang isip ni John the Baptist. Kay John the Baptist, ang mali, mali, ang tama, tama. Whether you are Christian or not Christian, God is still in charge and His word is true. That's His word. Alam nga naman sabihin ni John the Baptist, alam mo, Antipas, hindi ka naman kasi saved. Kaya gawin mo yung gusto mong gawin, okay lang yan sa Diyos. That's not true.
So, wag niyong paniwalaan yung belief na I will not mention this to him because they are not saved. They don't understand this. This is just not, they don't get it. Well, if you share them the Word of God, maybe they'll get it. Maybe. Maybe they don't. Just like Herod didn't. So anyway, so tingnan mo ito Now, si Salome naman, pinakasalan niya si Philip II. This is family, intermarrying family. At itong dalawang ito, silang nagpasikat dito sa Caesarea Philippi. Kaya Caesarea Philippi, pinangalan kay Herod Philip II, na asawa ni Salome. Itong dalawang ito, naging problema yan sa Emperor Caligula ng Roma. Pinatalsik sila, dinala sila sa isang island, exile sila, hindi mo na sila mababasa ever. So we don't know what happened to those two. They most likely were exiled and died. Si Agrippa naman, naging namuno siya sa Judea, kinuha niya yung pwesto dito, at pinatay niya si James sa Acts chapter 12. So yan yung Herod Agrippa yon, anak ni Aristobulus, na pinatay ng kanyang tatay. Tapos, napresento pa si Peter dito, Acts chapter 12. Naalala ninyo yung angel na nagbukas ng selda niya para makalaya si Peter? Pumatok siya dun sa prayer meeting. Nagulat yung mga tao. Sino yung kumakatok dun? Nagpe-pray tayo para sa kalayaan ni Peter. Andun na si Peter kumakatok. Check mo nga, sino yan? Sabi ni Dorcas ba yun? Is it Dorcas? Rhoda. Sabi ni Rhoda, that's Peter. Sabi ng church, tahimik, nagpipray nga tayo para kay Peter. Andiyan na yung sagot. And so on and so forth. So that's Agrippa the First. Nanganak si Agrippa the First, yung anak niya, si Agrippa the Second, Junior. Herod Agrippa naman, siya rin, namuno siya sa Judea nung kapanahonan ni Paul. So naalala niyo si Paul, nagsabi kay Herod Agrippa II, I wish that you were like me except for these bonds. Sana maging Kristiyano ka rin katulad ko. Huwag lang yung nakaposas ka katulad ko, sabi niya. Siya yung Agrippa na nagsabi, are you trying to convert me to become a Christian in such a short time? So, siya yon, yung Agrippa II. So, ito yung family ng Herod. So, anong family ang gusto nyo? Hasmonean? Or Herodian? Ano yung third option natin? Jesus Christ, yung family ni God. Yun ang the best family. Amen? Paano ka makakapasok sa family ni God? By receiving Jesus Christ as your Savior. Kasi pag tinanggap mo si Jesus, tatanggapin ka niya sa family niya. So, number 2, that's the first lesson. What Herod's ignorance, Antipas's ignorance of Christ. Number 2, what is the Lord's strategy? Nung nabalitaan niya na pinugutan ng ulo si John the Baptist, anong strategy ni Jesus Christ? Look at verse 13. Chapter 14, verse 13. When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart. So Jesus departed. Nagstay ba siya sa place na, actually si John the Baptist, pinatay siya dito sa Perea. Merong presinto dito, dito siya pinatay. Nanatili ba si Jesus sa Judea? No. He went to a desert place, we don't know where,
apart, departed. Okay? So, ministry strategy ito. Halimbawa, binomba tayo ng China. Anong strategy natin? Anong magiging strategy natin? Kailangan may strategy tayo. Ano yon? Kami, magde-depart. Hindi, totoo. Sabihin ko sa inyo, magde-depart kami. I'm just telling you, we will depart. Pangalawa, ipepetition ko kayo. I will petition. Lahat kayo, lumipat sa US. Tatawagin ko yung senator, state rep, federal rep, congress, lahat, mayor, governor, bigyan mo ako ng karapatan, i-petition ko yung mga brethren ko. That is your strategy. Ayusin nyo na yung passport nyo. Yung mga spelling ninyo, i-correct na ninyo dun sa mga documents na yun. Pambira. I'm just saying, Pag pabigat kayo, binigyan ko na kayo ng warning. So, that is a strategy. Hindi naman sinasabi ng Bible na nagstay si Jesus Christ doon. And He is the King. He is the leader. Yan ang strategy niya. He departed. So, pero ang part 2, next week na lang, hindi naman siya nag-depart at walang ginawa. Makikita mo, from Matthew 14 hanggang Matthew 19, He will perform miracles and He will teach His disciples some principles along the way. And so that's what we will look at. May tatlong mga recipients dito. May disciples, church, at saka unbelievers. Yan yung mga aktor na makikita natin magmula chapter 14 pasulong. The imprisonment of John the Baptist signaled Jesus' relocation ministry to Galilee. Doon siya lumipat sa Galilee. Nag-focus na siya doon sa Galilee imbis na Judea. Families can exert great influence. Nakita mo kung paano na-influence ni Herod yung kanyang family? Question, yung kayang influence ni Herod sa kanyang family, is it good or bad? Good or bad? Ano? Bad. Yung kayang si Hasmonean, Maccabean siya eh. He was from Maccabees, Hasmonean family. Yung influensya niya sa kanyang mga anak, mga Pharisees and Sadducees, were they good or bad? Bad. Okay, so here's the challenge. Siguraduhin natin, yung influence natin sa family natin, positive. Si Brother Bill, yung family ko, negative. Pag binigyan ka naman ng family ng Diyos, huwag mong ipagpatuloy yung negative na nabigay sa'yo. Ipagpatuloy mo yung positive na naturo sa'yo ng salita ng Diyos. Okay? I did not grow up in a Christian home, but I determined that when God gives me a home, we will be a Christian home. Okay? John the Baptist had a burial. Pansinin mo, kinuha yung katawan ng kanyang mga disciples. Matthew chapter 14, verse number 12. And his disciples came and took up the body and buried it. It is Christian to bury our departed loved one's body. Alam ko uso ngayon yung cremation. Pero sa Bible, hindi cremation ang uso. Burial. Bakit? Kasi yung burial, umaasa ng resurrection. Okay? So hindi ko sinasabi kapag yung loved one mo baka na-cremate, ganon. Wala sa Diyos yun. Kasi kayang-kaya ng Diyos na isauli yung alikabok, yung dust. There's nothing impossible with God. But if you have a choice, and you are a Christian, option talaga yung
the best option is burial. Because it anticipates a resurrection. Yun ang Christian example na makikita natin sa Bible. John's death also signals Jesus' coming death, and so Jesus made preparations. So did Jesus prepare? He did. How? By departing. And he departed, and he departed to a desert place by a ship in a desert place apart. He pulled himself apart from routine ministry to build himself back up. So, hindi nagpatuloy si Jesus Christ ng healing, preaching, teaching, nag-break muna siya. So, once in a while, a break from routine is not bad. Especially if you need to grieve the loss of a loved one. May place para sa grief. Wag niyong isipin na yung grief ay masama. Grief is quite normal. And when it's time to grieve, you need to give time for grieving. We need to allow for that. Otherwise, hindi normal. It is not right. Hindi ho normal. Yung sasabihin ng tao, magpalakas ka, huwag kang ganyan, magpalakas ka. Nung magpalakas ka, nawalan nga siya ng mahal sa buhay, it's okay to weep and to grieve. And we have to grieve in hope, and we have to grieve biblically. Grief. Kasi pag hindi ka marunong mag-grieve biblical, magiging crazy ka. You will become crazy. Madness, sabi ng Bible. Ang tawag ng mental illness sa Bible, madness. And so, hindi lang tayo kontrolado ng emotion. Okay? Pero kailangan, we have to give way to emotion at some times and in the right times. So Jesus departed mainly to grieve and to assess his ministry and to prepare for future usefulness. Let's pray and ask the Lord to bless them. Father in heaven, we thank you, Lord, for the Word of God. We thank you for the great influence that we can have towards our family for generations to come. I pray that we would see the example in Herod and how horrible the example is for the Herodian family for generation after generation just being murderers and whoremongers and killers and adulterers and incestuous relationships, just wickedness, Lord. I pray you would deliver our families from that kind of influence. Help us, Lord, to be godly. Help us to be fearing you. Help us to bring up godliness in our children. Not just good, but godly children, I pray. Father, strengthen us, Lord. Bless us for these things. And we ask that you bless us in Jesus' name. Amen and amen.